Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayong araw ay mamamasyal ulit tayo dito sa island. Ngayong araw pala guys ay kasama natin si Jeff, si Ryan, at si Maynard. At syempre ang inyong lingkod na si Alan. Ang plano pala namin ngayon guys ay maghahanap kami ng bagong fishing spot dito sa island. Dahil yung mga kasama ko dito ng mga angler, pag-usapan namin na wag namin masyadong laspagin yung mga fishing spot dito na malapit sa amin. Kaya ngayong araw guys ay titignan natin yung mga bagong fishing spot na tinuro sa atin ng mga tropang angler dito sa Tinian. At syempre kasama na rin ang konting gala. Kaya stay tuned guys and enjoy your watching. Kami dito ng mga kasama ko sa island guys. May mga iba-iba rin kami mga grupo na sinasamahan. Pero pagdating sa pagpipishing, ay dito na ulit kami nagkakasama. Kung minsan, hindi man kami laging kompleto, masaya pa rin naman kami. Kung minsan pala guys, ay may nagtatanong sa akin at nagbe-message. Nagtatanong kung simple lang ba rito ang buhay sa island. At dito sa video ay sasagutin natin yung mga tanong na yan. Dito sa island guys, sa mga Pinoy dito o kahit yung mga ibang locals, ang pakiramdam namin ay hindi kami na-overwork dito sa island. Parang balanse ang lahat. Mapapagod ka sa trabaho, pero pagtapos ng 8 oras na pukpukan sa trabaho, ay makakapagpahinga ka pa rin ng mas maayos. At may oras ka pa para sa iyong pamilya. Dahil dito sa island ay hindi uso rito ang overtime. Magkakaroon lang ng sobrang oras o overtime kung urgent yung trabaho o may kailangan tapusin. Ang pamumuhay dito sa island guys ay hindi ganun kakomplikado. Simple lang talaga guys. Kahit na walang masyadong papasyalan dito sa island, ay nakukontento ang mga tao rito sa kanilang buhay-buhay. Ang ibang mga Pinoy dito na citizen na o green card na rito sa island, ay pwede silang magdalawa ng trabaho sa isang araw. Pero kami dito na nakakontrata sa company, ay dapat doon lang kami nakapokus sa kanila. Dahil ang iniiwasan nila dito ay yung madisgrasya ka sa ibang mga gawain na labas sa company. At baka maging dahilan pa ito na maagang pag-uwi dyan sa Pilipinas. Ito palang dinadaanan natin guys ay ito yung papunta sa Suicide Cliff. Dito ay chinecheck namin yung mga daanan. Dahil dito sa right side ay puro fishing spot ang mga nandito. Pero sa susunod na video ay pupuntahan din natin yung mga lugar na yan. Kasama ang mga tropang angler dito sa Tinian. Alam namin ng mga Pinoy dito na kasama ko sa island, ang buhay namin dito sa island ay hindi permanente. At balang araw ay uuwi din kami sa ating bansa. Pero babaunin namin sa pag-uwi ang masasayang alaala na nagmula rito sa Tinian Island. Gusto namin sulitin guys hanggat nandito pa kami sa island na mapuntahan ng mga lugar na hindi pa namin nararating. At sayang naman kung hindi namin makikita ang magagandang lugar dito sa island kasi ang lahat ay lilipas. Ang oras at ang araw. Kailan ka pa pupunta sa mga ganitong lugar kung huli na ba ang lahat? Kaya sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, alam ko marami tayong pinagdadaanan at hindi yun ganun kadali. Pero lahat yan ay lilipas din. Mas piliin natin na maging masaya. Ganyan lang ang buhay at huwag tayong mainip. At huwag din nating isipin kung ano yung mga parating. Kung may mangyari naman na mali, wala kang dapat ibang sisihin. Tiwala lang tayo sa proseso. Basta ibigay natin lahat ng kaya natin, sulitin natin ang bawat sandali. Itong nakikita nyo guys, ay ito yung malapit sa Suicide Cliff. Dati daw nung maayos pa itong lugar, dito daw madalas nagpupunta ang mga turista. At yung mga ibang mga Pilipino at mga locals ay dito rin nagpipishing. Pero sana balang araw ay maging maayos din tong lugar. At makita din natin na maraming turista ang nagpupunta na rito. Karamihan ng mga turista na nagpupunta rito sa island guys, ay hindi nawawala sa kanilang bucket list ang Suicide Cliff. And also known as Daderan Banadero. At ito yung lugar kung saan nag-suicide yung mga sundalo ng mga Japanese. At dito sila nagharakiri. At iyon yung formal way nila ng pagpatay nila sa kanilang sarili na merong karangalan para sa kanilang bansa to avoid capture by US military. Ito nga guys ay puro kwentuhan na lang ang ginagawa namin habang nakatanaw sa malayo. Dahil ang pakiramdam namin ay para kaming ibon na malaya. Na kung saan dalin ng hangin ay doon kami pupunta. At ngayon nga ay nagpatuloy na ulit kami. Ang pupuntahan naman natin ngayon guys ay Northfield. At doon guys ay mayroon tayong dalawang pupuntahan na fishing spot. Dito sa island guys, kami ng mga kasama ko sa trabaho, pag meron nagkakasakit, ay nalilibre kami sa pagpapacheck up dahil meron kaming health insurance na binabayaran. At kahit sa gamot ay libre namin yon makukuha. Pero kung malala ang yung sakit, hindi kayang gamutin dito sa island, idadaling ka na sa mainland. Yun ay sa Saipan o sa Guam. Dito sa video, kung makikita nyo, yung mga kabahayan dito ay simple lang ang mga design na parang katulad lang din dyan sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo din dito guys, ang mga bahay dito ay hindi uso rito ang may mga bakod. Dito sa island guys, wala ako nababalitaan o nare-report dito na pagnanakaw. Dahil siguro sa liit ng island, hindi na nila ina-attempt na gawin nila ang ganung bagay. Dahil halos lahat ng kabahayan dito ay tad-tad ng mga CCTV. At madali ka lang matutunton kung gagawa ka ng ganung kalokohan. Itong kalsada na dinadaanan natin guys, ay tabi-tabi na rito ang mga farm. At ito ang pinagandahan dito sa island. Dahil makakakain ka ng mga fresh na gulay. Kung gusto mong maging vegetarian, ay madali na lang sa'yo na gumawa ng salad. Sa totoo lang guys, marami pa akong gustong ikwento sa inyo. Tulad na lang kung mahal ba rito ang cost of living dito sa island. Pero syempre, sa susunod na video ko na lang iyon tatalakayin. At kung meron pa kayong gustong malaman tungkol dito sa island, mag-iwan lang kayo ng comment dyan sa baba. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. At kung hindi ko man ito masagot ng tama, ay magtatanong na tayo sa ating mga chismosang kapitbahay dito sa island.
Dito pala sa island guys, kung pinaplano nyo o binabalak nyong pasyalan itong lugar ng Tinian, may mga lugar dito na pinagbabawal din puntahan. Tulad na lang itong nasa right side na malapit dito sa blowhole ay mahigpit nilang pinagbabawal na pumasok dito sa loob dahil may mga naiwan pa na landmine na nakabaon dito sa lupa. Kaya binakuran ito ng mga US Army. Dahil dito sa area ng blowhole ay matatanaw mo na ang island ng Saipan. Dahil sa history ng Battle of Saipan and Tinian, unang naagaw na ng US military itong Saipan sa kamay ng mga Hapon. At dito na nagdesisyon yung mga Hapon na lagyan ito ng landmine upang hindi ganun kadali makapunta dito sa island ang mga tropa ng mga Amerikano. Sa totoo lang guys, hindi mapagkakaila ang tinatagong ganda ng island. Tulad na lang itong blowhole. Nakakamangha itong mga rock formation na nandito sa blowhole. Nagawa ng kalikasan. Mag-ingat lamang tayo sa paghakbang dahil matatalas talaga ang mga bato dito. Ang nakikita niyong pag o hamog dito sa aming likuran ay gawa ito ng blowhole na nandito sa area. Umaabot hanggang 10 feet ang taas ng buga mula doon sa butas ng bato. Pero kung masama ang panahon at malakas ang alon, ay higit pa sa 10 feet ang nagagawa nitong taas. Oh, lakas! Sa magagandang lugar dito sa island, pasok sa top 5 ko ang blowhole. Nangunguna sa aking listahan ng Suicide Cliff. Sinusundan ng Taga, Cholo at Long Beach. Siyempre itong panglima ay blowhole. Itong huling pupuntahan natin guys, ito ay nasa north area ng island. Dito ay malakas din ang alon at ang hangin. Sa itong area na to, tuwing summer, ay nagkakaroon ng wildfire. Pero buti na lang malayo ang mga kabahayan dito. Ang ilang tao rito ay may mga kwento-kwento tungkol dito sa lugar na to. At ang tawag nila sa lugar na ito ay Puntan Tanggong. Sa mga lugar na napupuntahan namin dito sa island guys, ay nagkakaroon kami ng kapayapaan sa isipan. Lalo na ngayon, mas kailangan natin ito dahil sa dami na ng gulo na nangyayari sa ating mundo. At tanging gantong lugar lamang tayo makakakuha ng peace of mind. At syempre guys, kung nagustuhan nyo yung ganitong video, ay pakisubscribe naman para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga video. At hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood and God bless.